Sa loob ng 4 na taon, napanood natin ng Rusya na gumawa ng isang bagay na hindi nasagot ng Ukraine. Ang taktika ay medyo simple, ngunit lubang mapaminsala. Ang isang Russian Su-34 ay aayat sa isang ligtas na lugar sa likod ng frontline. Tapos magpapakawala ng isang malaking glide bomb. Isang magarbong tawag para sa isang Soviet-era na bombang hindi ginagabayan na nilagyan ng mga pakpak na lumalabas at satellite navigation kit. Lilipad ang bomba ng 50 hanggang 70 kilometro patungo sa posisyon ng Ukranya na sanay patungo sa nilalayong target nito. Habang gumagawa ang bomber ng trabaho, may pangalawang Russian jet, kadalasan Su-35, na umiikot sa mas mataas at malayong lugar. Nagmamasid at handang parusahan ang sinumang Ukrainian fighter na susubok manghimasok. Ang bomber bumobomba, escort nagbabantay. Nakatulong sa ganitong paghahati ng trabaho ang katotohanang may matinding kalamangan ang Russia pagdating sa bilang ng mga eroplanong inilalaban nito. Sa simula ng digmaan, 10-1 ang kalamangan ng Rusya. Ayon sa pinakamaasahang mga pinagkukunan, tinatayang may 1,300 hanggang 1,400 eroplanong pandigma ang Russia. Samantalang, nasa 120 lang ang mga fighter jet na magagamit ng Ukraine. Dahil dito, nabomba ng Russia ng matindi ang frontline ng Ukraine gamit ang libu-libong guided bomb bawat buwan. Matagal na panahon, limitado lang ang tugon ng Ukraine sa paggamit ng kasalukuyang anti-air systems at donasyong galing kanluran. Sa matitinding kaso, mapipilitan silang magpalipad ng ilang donasyong Mirage 2000 at F-16 para sirain ang mas maraming glide bomb hanggat kaya o magsilbing panakot. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2026, nagkaroon ng mas maraming opsyon ang Ukraine. Isa sa pinakamapanlikang hakbang ay ibinalik nila ang hamon sa Russia sa pamamagitan ng paggamit din ng kaparehong taktika. Ginamit ng Ukraine ang parehong estratehiya laban sa kanila, kinopya halos bawat galaw at ibinalik ito sa kabilang panig. Pag-usugsapan natin kung paano gumagana ang taktikang ito, bakit hindi ito nagamit ng Ukraine noon, at kung bakit mas magiging problema ito ngayon para sa Moscow. Palawakin pa natin ang usapan sa taktika dahil ang paglalarawan natin ay galing sa kakaibang pinagmulan. Nailatala ang ulat noong huling bahagi ng Hunyo 2026 at sinasabing mula sa Russian Telegram channel na The Commander Speaks o Voivodar Broadcasts na posibleng konektado sa Russian Air Force. Mahalaga ang pinagmulan dahil ang Russian military blogger na naglalarawan ng mga taktika ng Ukrainian ay may dahilan para ipakita ito sa negatibong paraan. At gayunpaman, ang nakikita natin dito ay tumutugma sa mga pagsusuri at prediksyon ng kanluran. Ibig sabihin ay mas malaki ang posibilidad na ito ay totoo. Ganito ang paraan ng paggana nito. Magkasabay lumalabas ang eroplanong pandigma ng Ukraine. Lumilipad ng mababa at mabilis ang isang jet papuntang target. Dala ang kargang precision glide bombs para tamaan ang puwersa ng Russia sa umalapit sa gray zone. Habang papalapit sa release point, bigla itong umaangat dahil sa pisika. Dahil walang makina ang glide bomb, mas mataas at mabilis ito kapag binitawan. Kaya mas maraming kinetic energy at mas malayo ang mararating bago pababain ng gravity. Nananatiling mababa ang bomber para hindi makita sa radar. Tapos biglang aayat sa huli para malayong maihagis ang bomba. Ang pisika nito ay kapareho ng ginagamit ng Russia ngayon. Pero ang problema ay nailalantad ka sa pag-akyat. Mahirap makita at barilin ang jet na dikit sa lupa. Kapag tumaas ito para maghulog ng bomba, nakikita ito sa Russian radar at pwedeng atakihin ng Russian fighter na nagbabantay. Dito, mahalaga ang ikalawang Ukrainian jet. Ang pangalawang eroplano, kadalasang F-16, ay nakaabang sa malayo at mas mataas. May dalang handang air-to-air missile. Kapag sumugod ang Russian Su-35 o Su-30 sa bomber, magpapakawala ng missile ang escort. Sa kasakuin ng F-16, ang missile na iyon ay ang American AIM-120 AMRAAM. Ngayon, maaaring hindi naman talaga mapabagsak ng AMRAAM na iyon ang Russian jet. Malalayo ang distansya sa digmaang ito. Mabilis ang Russian fighter.
At kadalasan ay para lang pilitin mag-react ang kalaban ang pagpapaputok ng missile. Hindi talaga para pabagsakin sila. Ang pagpuwersa ng reaksyon ang punto. At kadalasan, sapat na yon. Kapag may AMRAAM na paparating, kailangang umatras ang Russian pilot, itigil ang pagharang at umiwas. Sa ilang segundo, nailaglag ng Ukrainian bomber ang karga at pauwi na. Ang sangguniang Ruso ay tumutok din sa situational awareness ng mga Ukrainian pilot na binanggit na sa sandaling maglunsad ang mga Russian fighter, agad na umaatras at tumatakas ang mga Ukrainian sa labanan. Maaring magpaputok pa ng mabilis ang Russian gamit ang R-37 o R-77. Pero kadalasan ay mabilis nang umatras ang mga Ukrainian at binabantayan na nila ang missile mula simula hanggang dulo. Ang escort tactic dito ay hindi para manalo sa dogfight, kundi para payagan ng bomber na magpakawala ng armas at makalabas ng ligtas. Para maintindihan kung bakit kailangan ng Ukraine ang kalasag, pag-usapan natin ang sandatang pinaka-nakaapekto sa himpapawid na digmaan doon. Ang sandatang yon, ang R-37M, ang dahilan kung bakit ang mga piloto ng Ukraine ay madalas lumilipad ng sobrang baba, halos sumasayad sa tuktok ng mga puno sa buong digmaan. Ang R-37M ay isang Russian na long-range air-to-air missile na dinadala ng MiG-30 isa BM Interceptor at unti-unti na rin ginagamit ng Su-35 at Su-57. Depende sa pinagmulan at sa variant, ang abot nito ay tinatayang mula 150 hanggang 400 kilometro at lumilipad ito ng mga 5 hanggang 6 na beses ang bilis ng tunog. Dapat mag-ingat sa mga numerong yan. Ang 300 hanggang 400 kilometro ay base sa assumption na inilunsad mula sa mataas na lipad ng MiG-30, isa na may malakas na radar. Pero ang missile dito ay pinaputop mula sa Su-35 na mas maliit ang radar, kaya mas maikli ang practical na abot nito. Ang export version, ang RVVBD, ay inia-advertise na umaabot ng hanggang 200 kilometro at malamang na mas tugma ito sa tunay na kayang gawin ng missile. Kahit ang pinaka-konserbatibong pagtataya ay mas mahaba pa rin kaysa sa anumang kayang ipanlaban ng Ukraine sa malaking bahagi ng digmaan. Iniulat ng Royal United Services Institute na nakabase sa London na noon pang Oktubre 2022, nagpapaputok na ang Russia ng hanggang 6 na R-37M bawat araw laban sa Ukrainian Air Force. Ayon sa mga piloto ng Ukraine, madalang makapatay agad ang missile, ngunit halos hindi yon ang tunay na punto. Tungkulin nito ay hindi lang manira, kundi pigilan din ang Ukraine na magpalipad ng sariling eroplano. Ang pagtatangkang magtanggol sa mataas na altitude ay maaring maging nakamamatay kapag may long-range na air-to-air missile. Kaya ang pag-akyat ay nagiging isang posibleng delikadong desisyon. Napilitan ng mga piloto ng MiG-29 at Su-27 na bumaba sa mas mababang altitude para magtago mula sa radar at missile seeker ng Russia gamit ang mga anyong lupa at ingay sa radar mula sa lupa. Mas ligtas sila sa R-37M sa ibaba. Pero ngayon, lantad na sila sa putok mula sa lupa at Russian glide bomber na sinusubukan nilang pigilan. Nagkaroon na ng casualty ang Ukraine dahil dito. Nung kalagitnaan ng Mayo, 2026 iniulat ng Russian Aviation Telegram Channel na binagsak ng Su-35 ang Ukrainian F-16 malapit sa Sumy gamit ang long-range R-37 series na missile. Kung totoo, ito ang unang beses na may nawalang Ukrainian F-16 sa air-to-air combat, hindi dahil sa ground fire o aksidente. Ipinapakita agad nito ang panganib ng R-37M sa lugar kung saan maging ang simpleng madetect ay maaaring ikamatay. Iyan ang banta na sinusubukang kontrolin ng escort tactic. Kaya bumabalik tayo sa mga missile ng Ukrainian at sa kalkulasyon kung sino ang kayang tumama kanino mula sa gaano kalayo. Ang F-16 sa kalagitnaan ng 2026 ang pinakamahusay na pang-escort na meron ang Ukraine. May dala itong modernong radar, advanced na electronic warfare gear, at AIM-120 kabilang sa magkakahawig ngunit magkakaibang missile. Ang mas lumang bersyon ay umaabot ng 75 kilometro.
habang ang pinakabagong AIM, 120 C, 120 C-8 na iniulat na ginagamit ng Ukraine ay umaabot ng 160 kilometro. Isa itong seryosong sandata. Napansin ng Russian channel na wala laging ekstrang F-16 ang Ukraine, kaya nag-i-improvise ito at pinagpapalit-palit. Isang Su-27 mula panahong Soviet ang nagbibigay ng takib mula sa itaas sa MiG-29. Pareho silang umaasa sa lumang R-27 na missile, o minsan Su-27 din ang nagko-cover sa kapwa Su-27. Ang RI-27 ay mas maiksi ang abot at mas luma, na nagpapakita ng diskarte ng Ukraine sa paggamit ng meron sila. Kailangan nating balikan ang estadistika mula sa simula ng ulat. Kahit may taktikang ito, mas marami pa rin bombers at fighters ang Russia sa kontestadong zona at mas maraming bomba ang kanilang ibinabagsak. Wala pa ring pantay na laban sa eri na yon. Natagpuan na ng Ukraine ang paraan para hamunin ang kontrol sa himpapawid na dati nilang lubusang isinusuko. Ang taktika ay pansamantalang lunas lamang. At ang makagagawang tunay na mapangpasiya rito ay isang missile na sa wakas ay mas malayo ang abot kaysa sa banta. At lumalabas na may paparating ng ganitong missile. Kasama ito sa Subjas 39 Gripen. Noong huling Mayo 2026, inanunsyo ng Sweden at Ukraine ang pinakamalaking Western fighter package na nakuha ng Ukraine. Magdodonate ang Sweden ng hanggang 16 Gripen C at D-jets na kasalukuyang ginagamit at inaasahang darating ang una sa unang bahagi ng 2027. Balak ng Ukraine bumili ng hanggang 20 bagong Gripen E at F fighters na pupondohan ng 2 tuldok, 5 bilyong euro o halos 2 tuldok, 8 bilyong dolyar mula sa pautang ng Unyong Europeo na planong ide-deliver simula 2030. Lahat ng yan ay nakapaloob sa isang liham ng layunin na nilagdaan noong Oktubre 2025 na nag-iiwan ng posibilidad para sa isang fleet na nasa pagitan ng 100 at 150 na eroplano. Malinaw na sinabi ng Sweden na kabilang sa package ang advanced na sandata sa himpapawid gaya ng IRIS-T, AMRAAM at Meteor. Ang Meteor ang pinakaimportanteng bahagi ng ating kwento. Imbes na rocket motor na nauubos sa ilang segundo at iniiwang umaandar na lang sa inersya ang misil, gumagamit ang Meteor ng throttle ramjet na tuloy-tuloy ang tulak. Dahil dito, mas malaki ang no-escape zone nito sa malalayong distansya. Ayon sa SAB, higit 100 kilometro ang abot nito at maaari pang umabot sa 200 kilometro. Tinukoy ng International Institute for Strategic Studies ang Meteor bilang pinakamakapangyarihang air-to-air missile na ginagamit sa mga Western na eroplanong pandigma. Narito kung bakit nababaliktad ang escort tactic. Sa lahat ng missile sa Ukraine, Meteor lang ang may epektibong abot para talagang maging banta sa Su-34 na nagpapalipad ng glide bombs mula 60 hanggang 100 kilometro sa likod ng frontline. Ang mga AMRAAM sa F-16 at ang mga Mika missile sa French Mirage 2000 ng Ukraine ay kulang talaga sa abot sa totoong kondisyon sa harap ng labanan. Sa aktual na labanan, kapag nagpaputok ng AMRAAM ang Ukrainian escort, madalas umatras na lang ang Russian fighter. Pero kung lalagyan mo ng Meteor ang isang Gripen na lumilipad sa parehong gampaning top cover, biglang kaya na ng escort na abutin at talagang pabagsakin ang Russian bomber na siyang gumagawa ng glide bombing sa simula pa lang. Kapansin-pansin, hindi umaabot ang Meteor sa pinakamalayong abot ng R-37M. Pero mas malayo ito kaysa sa R-27, bahagyang mas malayo sa bagong AMRAAM at kapantay ng R-77. Malaking pagbabago ito para sa Air Force na 3 taon ng dehado. Lalo pang mahalaga ang Gripen sa sitwasyon ng Ukraine dahil sa mga dahilan bukod pa sa missile. Ginawa ito noong Cold War para makaligtas sa mismong uri ng digmaang nararanasan ng Ukraine ngayon. Kayang humiwalay mula sa base at mag-operate sa karaniwang kalsada gamit ang maliit na crew at mabilisang turnaround. Dahil inaasahang papasabugin ng Soviet missiles ang mga paliparan sa unang araw. Direktang nakakonekta ang eroplano sa NATO data link at may mas modernong radar at electronic warfare suite
nawala sa mas matatandang naibigay na F-16. Hindi sapat ang missile lang sa taktikang ito. Kailangan rin ng mga missile na panangga sa bomber, mga jet na lilipad, at ang mismong bombang ibabagsak. At ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tag-init ng 2026 ay dahil tila nagkatugma ang lahat ng ito para sabay-sabay silang dumating. Pero bago natin talakayin ang mga ito, siguraduhing pindutin ang subscribe button kung gusto mong manatiling updated sa The Military Show. Araw-araw kaming nagpo-post ng video tungkol sa mahahalagang kaganapan sa digmaan sa Ukraine at iba pa. Balikan natin ang tatlong mahalagang bahagi ng matagumpay na escort mission. Una, ang mga bomba. Sa karamihan ng digmaan, ang glide bomb advantage ay nasa Russia. Sa unang bahagi ng 2025, naglalabas ang Russia ng halos 3,500 glide bombs bawat buwan. Higit 100 kada araw sa buong linya ng labanan. Umabot sa record na mahigit 5,700 ang kabuuang bilang kada buwan noong Enero. 2026. At malamang na nagbagsak ang Russia ng humigit kumulang 85,000 ng mga bombang ito noong 2024 at 2025 pa lang, kung saan nakaplano rin nilang gumawa ng 100 at 20,000 nito sa 2025. Ang mga kit mismo ay halos sobrang mura, mga nasa $20,000 bawat isa. Kaya naman kayang-kaya ng Russia na magpakawala ng ganito karaming bilang. Hindi matutumbasan ng Ukraine ang dami dahil karamihan ng industriya militar nila ay sa drone nakatuon. Pero hindi na nila kailangang magsimula sa wala. Tumatanggap na ito ng American glide bomb gaya ng JJ Dams na may extended range. Noong Mayo 2026, inilunsad ng Ukraine ang unang sariling glide bomb na may 250 kilong warhead para sa labanan sa tulong ng Brave One Defense Tech Hub. Mas maraming Ukrainian bombers at bombs ay nangangahulugang mas maraming sorties na kailangang samahan, kaya lumalabas ang pair tactic ngayong 2026 at hindi nung nakaraang taon. Pangalawa, ang mga missile. Ang escort ay mahusay lang kung anong sandata ang dala at patuloy itong dinaragdagan ng mga kaalyado ng Ukraine. Noong Hunyo 2026, inanunsyo ni German Defense Minister Boris Pistorius na magbibigay ang Germany ng hindi ibinunyag na bilang ng air-to-air missiles na may 3 digit mula sa sariling inventaryo. Bukod sa bagong IRIS-T air defense systems, may $400 milyong na ambag para sa mga bala ng air defense ng Ukraine at karagdagang $200 milyong para sa PAC-3 Patriot interceptor missiles sa ilalim ng NATO-supported na mga inisyatiba sa pagbili. Hindi tinukoy ni Pistorius kung aling mga missile, pero ang mga halatang kandidato ay ang AIM-100 at AIM-100 at 20 na ginagamit ng mga F-16 ng Ukraine na yon, o ang IRIS-T at Meteor rounds na gagamitin ng mga Gripen bukas. Sa alinmang kaso, hindi magagamit ang escort tactic nang wala ang mga missile na ito. Ipinapadala na ito at sinisimulang gamitin ng Ukraine. Pangatlo, mga jet. Dito pumapasok ang Belgium na may mas malaking pangako kaysa sa inaakala. Inilahad ng Belgium ang plano nitong ibigay ang buong F-16 fleet nito na may 53 eroplano sa Ukraine pangsapit ng 2029 habang lumilipat sila sa F-35. Kasama sa schedule ang 7 jet sa 2026 kung saan 3 ang lilipad at 4 ang gagamitin bilang pyesa. Tapos 5 dagdag pa sa 2027, 14 sa 2028 at 27 sa 2029. Dagdag pa ito sa mga F-16 na ipinangako na ng Netherlands na nag-commit ng 24 Denmark na may 11 at Norway na may 6. Ang ambag ng Belgium ay bilang isa sa pinakamalalaking donor ng koalisyon. Ngunit may kondisyon ito. Magpapadala lang ang Belgium ng eroplano kapag dumating na ang bagong F-35 na in-order nila. Naantaal ang mga F-35 at karamihan ng jet ay darating pa sa dulo ng dekada. Hindi pa lahat ng 6 na F-16 ng Norwega ay nasa Ukraine noong Abril 2026 dahil ang iba ay nire-refurbish pa sa Belgium at ang ilan ay ipinadala ng pira-piraso. Kadalasang dekada na ang edad ng mga donasyong fighter jet at kailangan pa ng mahabang inspeksyon at pagkukumpuni
bago magamit sa labanan. Kumpirmado ng Ukraine ang pagkawala ng 3 F-16 sa digmaan, habang tumatanggap ang Ukraine ng Western fighter jets. Dahan-dahan ang pag-unlad at hindi agad-agad na parang bigla ang pagbili. At habang dapat gumanan ng maayos ang taktikang ito para sa tinatawag na gray zone na pinagtatalunan, maaring hindi na kailangang manatili lang ng Ukraine dito ng matagal. Noong Hunyo 2026, iniulat ng Telegram channel na konektado sa militar ng Russia na ginamit ng Ukraine ang bagong missile na ibinigay ng Amerika, AGM-100 at 88 Rusty Dagger, para tamaan ang Subolka semiconductor plant sa Voronezh, Russia. Tulad ng ibang ulat mula Russia, hindi pa ito kinukumpirma ng Kiev o Washington. Ngunit kapansin-pansin ang sandata. Ang Rusty Dagger ay mula sa US Air Force program na ERAM, Extended Range Attack Munition, na sinimulan noong unang bahagi ng 2024. Ang pangunahing layunin nito ay bigyan ang Ukraine ng abot-kayang, madaling paramihin at pangmalayuang sandata para sa pag-atake, at gawin ito ng mas mabilis kaysa normal na pagbili ng armas. Ang missile ay isang kombinasyon ng cruise missile at guided bomb na may sukat na kasya sa parehong laki ng karaniwang 200 at 20 kilo na Mk-82 bomba. Sa prinsipyo, anumang eroplano na kayang magdala ng bomba ay kaya ring magdala ng misail. Ang mahalagang bahagi dito ay ang iniulat na abot na sinasabing higit sa 900 at 30 kilometro kapag gumamit ng mas magaan na 45 kilo na warhead. Ang unang batch ng produksyon na 840 missile ay talagang nakatagdang ihatid sa Oktubre 2026 at pinayagan ng Ukraine na bumili ng hanggang 3,300 at 50 nito sa kabuuan. Ipinapahiwatig ng unang pagpapakilala sa Hunyo 2026 na may ilang missile nang nakarating sa Ukraine, at malamang sinusubukan na ito sa aktwal na target. Mahalaga rin ang hugis at laki ng missile. Kung kasya ito sa kahit anong eroplanong kayang gumamit ng JDAM, isang eskwadron ng 12 F-16 ay maaring maglunsad ng hanggang 144 na mga missile na ito sa isang sortie. Iyan din ang flexible na pag-iisip sa plataforma ng escort tactic, pero pinalawak mula contested zone hanggang malalim sa Russia. Ang F-16 at Gripen ay parang multipurpose na eroplano. Pwedeng magpalipad ng glide bomb, escort gamit ang missile, o maglunsad ng long-range cruise missile, depende sa kailangan sa oras na yon. Hindi ibig sabihin nito na panalo na ang Ukraine sa air war. Russia pa rin ang may pinakamalaking air force, pinakamalaking impact ng mga bomba, at pinakamalayong abot ng missile. Matagal pa bago dumating ang maraming Gripen, pero mahalagang pinagsasama na ang lahat ng bahagi nito. May field manual na ang Ukraine, at tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay para mapabuti ang taktika. Kapag buo na ang mga ito, mas lalo pa itong magiging tampok sa balita. Kung gusto mong malaman pa tungkol sa mga Gripen at kung paano nagsimulang lumipad ang mga ito sa himpapawid ng Ukraine, panoorin ang video na ito. Mag-subscribe sa The Military Show para lagi kang updated sa bagong kaganapan.